Hello guys! So this is our last day and check out na din ako ng hotel kasi it's almost 11 na. So today our activity will be Ohori Park and then Fukuoka Castle kasi magkatabi lang sila. Tapos it's either mag-lunch tayo dun sa Tenjin or dito sa may Hakata Station na lang kasi kailangan natin punta ng airport by 3 p.m. Though yung flight naman is 7:15 pa naman yung boarding, pero agahan na natin na sa airport para at least di tayo magmadali or mataranta. Tapos yung papuntang airport is dyan lang sa bus tayo sasakay kasi mas mabilis at saka mas madali given na meron tayong bagahe dahil nabudol tayo especially sa Don Quixote. So, tara, punta na tayo dun sa train station papuntang Ohori Park and Fukuoka Castle. I hope mas maganda pa yung makuha natin dun ng mga pictures or videos once na nandun na tayo sa lugar na yon. So, tara na! Kaya alabas tayo sa hotel. Yung hotel, no? Yan. Ito yung hotel. At tatawid tayo ng papuntang Hakata Station. Ito na. Dito, pwede tumawid ng PAC-X. Tapos didiretsuhin mo lang, tapos magra-right ka na. Yun na yung Hakata Station. Yung Ohori Park, mga siya, 20 minutes na train. And it's already 10:48. So, mabilis ang gala to today. Kasi kailangan natin bumalik at pumunta ng airport. Medyo mabigat yung bagahe. Hindi kasi ako nagdala ng trolley. So almost lagpas siya 20 kilos. So I hope payagan nila yun. Mga 20 something, 20 point something lang. Yun. Yan. Last look dito sa Hakata. I'm not sure kung next year makakabalik tayo dito or lipat tayo sa ibang prefecture sa Japan. So share ko lang din nung sa immigration, sabi dito dun sa Pilipinas, tinanong niya ako bakit daw ako balik ng Japan. Sabi ko gusto ko kasi ma-explore pa yung ibang prefecture, pa iba-iba naman yung pinupuntahan ko eh. Pero sa totoo lang, minamaximize ko yung visa. Sayang kaya yung multiple entry. Sabi nga ng kapatid ko, ba't di mo sagutin? Kasi kaya mo. Pero hindi ko gagawin. Tapos nung nandito naman sa sa Japan, sa Fukuoka, yung immigration officer, parang bata pa. Tapos sabi niya, pang ilang beses ko na daw sa Japan. Sabi ko, pangatlo. Tapos tinanong niya kung saan ako pupunta. Ayan, importante na alam nyo yung itinerary nyo. Kasi randomly, nagtatanong yung immigration. Pag hindi mo nasagot, baka hindi ka papasukin at pauwiin ka pabalik ng Pilipinas. Ayan, yun yung mga tips. Importante kung hindi mo kayo gumawa ng itinerary na yun, alam nyo yung nakalagay doon. Hindi yung nakabase na kayo sa sino yung gumawa. Tapos hayaan nyo na lang siya yung maglalagay doon at hindi ka nagtatanong. So, yari ka. So anyways, dito na tayo. Baba tayo ng airport line. Kasi dito tayo papuntang Ohori Park.
10:55. Ganda ng ano nila, no? Yung mga train station. Tapos dito pala, pag sa escalator ko, sa left side kayo, tatayo. Pag sa ano, kuko ka. Kasi may ibang prefecture. Sa right ka naman tumayo. Ano nung rabbit? Platform 2. So ito yung sasakyan natin. Yan, sakto. 10:55. Puerta na yata. Train. Sasakyan natin. So, naupo muna ako dito sa may park. Ang sarap ng hangin. Tapos pinapanood ko yung mga yung mga view dito sa park. So, tingnan niyo. May mga bibe dito sa park. Naikot ko na to last time nung pumunta ako dito. Kaya hindi na ako maglalakad pumunta dun sa kabilang side. Kasi nakakapagod. So, itong Ohori Park, tinatawag pala siya dati as Kusagae. Yun yung marshland na nagko-connect sa Hakata Bay. So, tatawid tayo sa bridge. Tatawirin natin ito. So, maaraw ngayon pero mahangin siya. Ang maganda dito sa sa location ng Ohori Park kasi relaxing siya. Tsaka madaming activities na pwedeng gawin. Na tayo sa loob. Tapos na tayo tumawid sa bridge. Dito, siguro maganda to pag autumn or cherry blossom or spring. Kasi yung kulay ng mga dahon nag-iiba to for sure. Pwede ka moment dito. Doon tayo sa kabila na park. Po. Ito nga si Kuya. Nahanap ng textmate chat. pero yun. Ito siya yung view. Yan. So, doon tayo nanggaling na side kanina. Maganda yung yung Ohori Park kasi may mga nagja-jogging. Sobrang siya, malaking jogging area. Hindi ko na alam kung ilang kilometers yung buong pabilog na to ng park. Pero yun. Tapos nag-try ako kanina mag-TikTok live. May nag-view naman at may dalawang nag-like. So, hindi na masama for a good start. Pero hindi ako lalapit dito sa mga dahon-dahon. Baka mamaya may mga dito, yung parang yung sa Ilonggo kasi iras yung tawag namin eh. Basta yun, yung Makate. Yung caterpillar ba yun? Yun.
Baka mamaya puro tayo pantal paglabas natin dito ng park. Ngayon, so nilakad ko na papuntang Puka Castle Ruins. Magkaano lang sila, mga halos siguro 15 minutes papunta dun sa Puka Castle Ruins. Ano siya talaga, literal na ruins. Wala na yung castle. Ito yung daanan papasok. Pero yung castle dun pa sa kabilang dulo. So ayan. So, itong ginawa nila dito sa natira ng mga parts. Parang may stadium sa gitna. Nilalagyan nila. Pero mostly nga, yung track and field nila ginagamit. Last time na pumunta ako dito, may nagpipicture dyan na lola. Tapos grabe, ang dami niyang dalang camera. Tapos ang ganda ng kuha niya talaga kasi parang OG photographer talaga siya. Kaya inawa ko, nakinood lang, nakichismis lang ako dun. Pero hindi ko siya kinausap kasi hindi rin kami magkakaintindihan. Yung side niyan, pwede ka ding dumaan doon, pero pwede din dito sa gitna. Ayan, may mga nahulog na ng dahon. Pero hindi pa siya totally orange na orange. May mga green pa talaga mga puno dito. So, siguro mga November or first week ng December. Ano na siya, kulay orange na. Diretso tayo dito. Entrance na pintuan. Papunta doon sa loob. Pag kumanan ka dyan, may ibang part pa. Pero yung castle, kakaliwa ka dito, tapos diretso pa. Yung ibang puno, nagkukulay yellow na yung dahon. Ayan, so dadaanan natin para makita nyo. Literal na aakyat tayo. Dito na tayo. Hingal pa more. Pero ito, siya yung nila, Bay in Plum Blossom Garden. Sabi ko may parang stadium or baseball field sa ginawa nila with malapit sa Fukuoka Castle. Katabi lang actually. Tapos ito, may nakita kong puno. Yan, ganito yung itsura niya pag full na autumn na talaga siya. Yung kulay ng dahon niya. Ayan. Ganito siya siguro. So maganda siya talaga kung naging ganyan yung kulay. Kasi may ibang dark, may iba light. So ayun, antayin nyo next time. Siguro i-timing natin. Ito yung 360 view. Well, more on sa city view dun sa side. I'll just flip the camera. So now, punta tayo ng bus station sa Otemon and Haewadai Stadium. So, dun tayo papuntang Tenjin. Dun tayo magla-lunch. Naka-decide na ako.
since last day. So, dapat bongga yung lunch natin. So, abangan nyo. Nakababa na ng bus. Tapos tatawid na lang tayo. Nandun na sa kabilang side yung kakainan natin. Yung kakainan natin, katabi lang siya nung Yakiniku Lake. So, eto na siya. Siyempre hindi yan. Eto. Alam ko meron ito sa Pilipinas eh. Sulitin natin na ito siya. Kinari steak. Pasok tayo. Kung meron pa. One only. Ayan, order po. Nag-order ako. Ito yung order ko. Ito. Yung 1.6 na 200 grams lang na weekday lunch nila. Order ako ng Coke. Diba? Ang mura ng steak dito. Pero masarap yung order ng steak na sigat sa sarap na steak natin. May salad siya at kanin. Tsaka bumili ako ng soft drinks. Pero wow. Itadakimasu. $1.40 may steak ka na at saka soft drinks. So today, since tapos na tayo kumain and it's already 1:44, mag-train na tayo pabalik ng Hakata. Dito tayo dadaan sa Tenjin Station para papunta na tayo ng airport. So okay na ito sa maaga kesa di ba mataranta tayo. So nubad ko yung jacket ko kasi nainip ko yung wisan ako kanina kakalakad. So yan, masarap yung yung steak. Hindi siya malansa yung timpla nila. At saka ma-recommend ko yung salad. Grabe yung yung parang dressing niya. Sobrang sarap. Yan. So, dito lang ako lagi kasi yung diretsyo nito, yung pupuntahan natin, yung papuntang train station, nandun yung Gyukatsu Motomura. Doon yung yung stall, ay hindi naman stall, yung pwesto, yung nasa loob ng mall. So mamimili ka na lang. So mag-Yakiniku no Like, Ikinari o yung Gyukatsu ka. Kung tatlo, pwede naman yun yung ginawa ko. So, update natin kayo. Siguro mamaya update ko kayo kung abot na tayo. Good luck sa ko sa bag. Okay, see ya. Ayan, nakalabas na tayo. Punta na ako ng bus terminal. May bibili lang ako sa Daiso.
Tapos, bumalik na ako ng hotel. Pag wala doon yung mabibili ko. So, see you na lang mamaya sa airport. Yung view, last view. So, nandito na ako sa Tapa Airport na international departure. Chine-check ko ngayon kung ano oras yung gate. So, currently, wala pa yung sa Cebu pa. Pero latest pa lang is 7:55. 8 p.m. pa kasi yung natin. Yung flight. So, tayo na. Yung airport nila, maliit lang siya. Pero, walang-wala yung naiyan natin. So, maliit siya. Pero, ang ayos. At saka, organized talaga yung nila. Yung sistema. At hindi mainit. So, yun. Antay ko na lang yung natin boarding. Or siguro check-in, mag-open yung counter. Wala pa kasi. Sa abangan nyo mamaya. Post ako pag naka-check-in na tayo ng baggage. Yung baggage ko, sa 21 kilos. At ang hirap, binitbit ko siya, galing sa hotel. Naganap kasi ako kanina sa Daiso kung meron silang trolley. Hindi naman trolley, yung parang isasampa mo yung bagay, tapos parang magiging kariton siya. Yun yung hinahanap ko. Kaso wala akong mahanap. Ang ending, yung nahanap ko, itong pantali. Ganito na lang siya, Yan. Dalawang kulay yung kinuha ko. Yung green at saka, may isang pink at saka green na yung laman. 100 yen. Para lang mamaya mas madali ko makita yung bagahe. Yan. So, see you later. So, dito na departure gate. Yung departure gate namin is 52. Pero nandito ako sa 56 kasi nagkape ako. Ayun. So, antay na lang ako ng alas 7. So far, so good naman. And nag-coffee lang. And then, siguro baka bibili mamaya sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven, dito lang sa tabi ng Starbucks. So, ito yung departure nila. Saka yung Starbucks. Yan, sa tabi niyan is 7-Eleven. So, nasa gate 56 ako to 57. Ayun, so wait na mamaya. Pag umuwi na ng Pilipinas, mag-update tayo. Okay?